Hi, my name is Jel, and this is my life adulting series. Palagi ako nagko-complain sa masakit na tagiliran ko, kaya nag-decide na lang ako magpa-check up. Right after ng check-up, pumunta na ako sa church para mag-volunteer sa kids church. Ito yung dati kong boarding house. More than 2 years din akong tumira dito ever since nag-start ako mag-work at mag-live alone. Dito ako nag-umpisa. Ito naman yung bago kong boarding house. Malapit na to sa Kabiasnan. Yung dati kong boarding house kasi medyo squatter area eh. Delikado minsan pag mag-isa lang ako umuwi, lalo na pag gabi. Pero ngayon, medyo nakaluwag-luwag tayo eh. Naka-LA tayo. Pinag-pray ko talagang makalipat. Malapit na din kasi to sa family ng boyfriend ko. At least may makakausap ako. Doon kasi depressed ang peg ko doon. Sayang yung ibang inedit ko dito. Na-delete ko yung ibang clips ng paglilinis ko. Ay, nako. 5 hours din yung ginugol ko sa paghahakot at pag-arrange ng mga gamit ko. Buti na lang tinulungan ako ng kapatid ng boyfriend ko. Wala kasi yung boyfriend ko dito, nasa Manila, naghahanap ng trabaho. Ang pangit ng wallpaper ko, no? In God's perfect time, palitan natin yan. Ito yung gustong-gusto ko dito. Maganda kasi yung araw dito, lalo na pag umaga. Sayang yung ibang clips ng paglilinis ko. Satisfying pa naman yun. 2 hours ko ding inedit yun. Pabalik-balik na ako sa clinic na to. Maraming mga lab test yung ginawa sa akin. Buti na lang, libre to under sa insurance ko sa company na pinagtatrabahuan ko. Sa birthday. May work pa ako nito. Buti na lang malapit na yung pinagtatrabahuan ko. On break lang ako, 1 hour and 30 minutes. According sa mga doktor, mataas daw yung uric acid ko at hindi normal yung creatinine level ko. May nakitang dugo sa ihi ko at may mga stones daw sa ultrasound result ko. Nag-request sila ng CT stonogram and nagsabing I need to see urology doctor. Nandito ako ngayon sa isang hospital. Schedule ko for CT stonogram. Pinainom nila ako ng 1 liter na water. Dapat daw ihingi ako bago mag-start yung CT scan. Ay, akala ko nakuhanan. Hindi pala. Umiyak pa ako nito kasi parang masama yung pakiramdam ko. Gusto ko sanang may makasama kaso, nasa work na pala ako nito. Sakto nakasalubong ko si Manong na nagde-deliver ng Shopee. Kinuha ko na lang yung parcel ko. Excited pa naman ako nito. Nawala kasi yung AirPods ko. April pala lahat nangyari to. To make the long story short, na-diagnose ako ng urology doctor na may kidney stone. So, may nireseta siyang gamot na pampatunaw for 1 month. After that, bumalik daw ako sa kanya with ultrasound result and lab test result. After 1 month, nagpa-lab na ako sa clinic ng insurance company ko. Hindi daw maganda yung result since 108 yung creatinine ko. Normal is 60 to 90 for female. Nag-try lang naman akong ipa-assess yung result sa available doctor sa clinic. And then yun yung sinabi nila. Halos 1 oras kaming nag-talk kasi in-explain niya lahat and alarming yung mga possibility sa case ko. In the end, he suggested na I need to see nephrology doctor, especially sa kidney. He also mentioned yung EGFR. This is the filtration rate of my kidney. Naglo-lower daw yung function rate niya. For clarification, April ako na-diagnose ng kidney stone. 1 month ako on medication prescribed by my urology. Natapos ako ng meds ko May 25. Nakita kami ng nephrology last week of May. In a span of 1 year, my creatinine level became 128. To make the long story short, the whole June is my journey with nephro. But my kidney case is not doing well. My doctor decided to have a general checkup on me to point out what's happening. And we found out something again. Aside from my kidney, my blood pressure in my right arm is increasing. To be more specific, umaabot ako ng 180/90. Not appropriate for a 25-year-old female.
And that time, my creatinine level also increases, 156. Actually, I really felt weak that time. Mabilis na akong mapagod, hindi ako masyadong nakakatulog, sometimes my hands and feet feels numb. Pero in denial ako kasi kailangan kong patatagin yung self ko since I am alone in my boarding house and I don't want to lose my work. Paano na lang yung self ko? And I am also afraid sa mga pangyayari. Ito yung time na the doctor told me na I needed to be admitted in hospital as soon as possible. Kasi yung creatinine level ko umaabot na ng 100 plus. And yung blood pressure ko nagto 200 over 90 na. Sabi ko na lang, mag-iisip muna ako daw. Para akong batang hindi alam ang gagawin. The Lord speak to me in Matthew 6, verse 34. Trust in God's provision. It suggests that God will take care of my future needs, so there's no need to be consumed by worry about what might happen. He also speaks to me in Ecclesiastes chapter 3 verse 12 to 13. Yung verse nag-encourage sa akin na be happy and enjoy yourself as long as you can. And the Lord also wants me to enjoy because these are His gift. And desperation, I asked the Lord, gusto ko po sana umuwi yung boyfriend ko para siya yung sumama sa akin.